Walang himala. Ito ang magpasahanggang ngayoy pinaninindigan ng simbahang Katolika sa naganap na Marian Apparition sa Lipa Monastery noong 1948 na kung saan nagpakita di umano sa isang madre, si Sister Teresita Castillo, ang imahe ng Birheng Maria. Ang naturang kaganapan ay inaprubahan ng mga lokal na obispo noong 1951, subalit mariing kinontra ng Vatican sa pareho ring taon. Isang obispo noong 1991 ang muling nagbukas ng kaso upang muling ikonsidera, habang sa taong 2015 ang dating Lipa Archbishop na si Ramon Arguelles naman ang nagdeklarang supernatural ang apparition at ikangay worthy of belief. Subalit muling nanindigan ng Vatican na kanilang sasaligan ang ibinabang negative judgment ukol rito. Subalit kanilang klinaro na hindi naman nila sasalungatin ang patuloy na paniniwala o pananampalataya ng mga deboto. Isang grupo ng Marian devotees ang nagsaad rin na ang kanilang pananalig sa mahal na Birheng Maria ay hindi mapipigilan ng kahit sinuman at hindi rin masusukat ng kahit na anong papal declarations and decrees. Kaugnay ng inilabas na dokumento noong 1951, ang pamunuan ng Roman Catholic Archdiocese of Lipa noong 2024 na may naghayag na ang kapistahan ng Our Lady of Lipa o mas kilala bilang Our Lady Mary Mediatrix of All Grace ay hindi na dapat ipagdiwang pa. Matatandaan na tuwing September 12 sineselebrate ang kapistahan nito sapagkat ito ang mismong araw nang maitala ang apparition nito. Sa halos ilang dekada, ang di umano'y apparitions of Our Lady of Lipa ay siyang patuloy na nagdudulot ng tila hindi matapos-tapos na kontrobersiya na humahantong sa patuloy ring debate sa pagitan ng mga naniniwala at hindi. Nais nating iparating at ipaalala sa lahat ng nanonood ngayon na ito'y diskusyon at muling pagbabalik tanaw sa mga eksaktong detalye ng kaganapan, hindi upang questionin ang inyong paniniwala. Ano nga ba ang mga tunay na naganap? Panoorin hanggang dulo ng videong ito at kayo na mismo ang humusga. Ako po si Red at ito ang Haunted History. Tila isang mystery novel. Ito ang pagsasalarawan ng isang artikulo sa di umano'y pagpapakita ng mahal na birhen kay Sister Teresita Castillo sa Lipa City noong 1948. Sa panahong naganap ito ay 21 years old pa lamang si Sister Teresita na mas kilala sa tawag na Sister Teresing. Nang isang araw sa kalagitnaan ng katahimikan ng Carmelite Convent Garden ay magpakita daw sa kanya ang mahal na birhen. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, dakong alas 5 ng hapon, September 12, 1948, habang tahimik na nananalangin si Sister Teresing, ay bigla na lamang daw siyang napatigil makaraang mapansin ang paggalaw ng mga garden vines. Lubos ang kanyang naging pagtataka sa kung paano magiging posible ito gayong wala raw malakas na hangin ng oras na iyon. Ilang minuto makaraan nito nang kanyang madinig ang magandang boses ng Birheng Maria na nag-udyok sa kanyang huwag siyang unahan ng takot, saka inutusan umano siyang halikan ang lupa at sinabing magbalik rito sa parehong lokasyon matapos ang 15 araw, umulan man o umaraw. Lumipas ang nakatakdang araw at tinupad naman ng madre ang pagbabalik sa hardin. Dito muling nagpakita sa kanya ang birhen, nakasuot ng simple, nakasisilaw at nakaputing roba.
May maliit at itim na belt sa kanyang bewang. Nakayapos ang mga kamay sa dibdib nito habang nakasabit daw sa kanyang kanang kamay ang isang ginintuang rosaryo. Dagdag pa rito, animoy nakasakay sa makapal na puting ulap ang Birheng Maria. Fully aware man sa kung sino ang nakikita, subalit nagtanong pa rin ang madre sa kung sino ang nakikitang magandang babae. Sumagot naman daw ito na, "I am your mother and I am the mother of my son, Jesus." Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, base sa mga pahayag ng Visionary Nun, tinatayang aabot sa 19 na aparisyon ng Birhen ang sa kanya'y nagpakita, at sa lahat ng ito'y may kalakip na mensahe patungkol sa pagpapakumbaba, pagsisisi, panalangin para sa namumuno sa simbahang Katolika, mga pari man o madre, at ang malimit na pagrorosaryo. Sinabi ni Sister Teresing sa isang panayam na bukod sa unang nabanggit, sinabi ng mahal na Birhen na pride ang siyang nagiging tunay na hadlang sa pagbabalik loob ng karamihan, habang ang kahihiyan ang siyang nagpapatigas sa puso ng iba. Iniutos rin ng Birhen ang pagdarasal ng mataimtim, hindi tulad sa mga unang dasal na inuusal lamang. Sinabi rin ng aparisyon na nagdurugo ang puso ni Hesukristo sa sandaling may mga alagad ng simbahan na tila lumilihis ng landas. September 14 sa parehong taon nang muling magpakita si Mama Mary, pero sa pagkakataong ito, ang mahal na ina na umano ang tila nag-aabang kay Teresing at napansin nitong nakalahad ang mga kamay nito. Sa librong Lipa, sinabi ng Visionary Nun na hindi niya maipaliwanag ang nangyayari ng sandaling iyon. Sa paraan ng pagtingin ng mahal na Birhen ay naihalin tulad ni Sister Teresing na para siyang isang ina. Ina na hindi matutumbasan ng pagmamahal sa anak. Para nga gusto nitong yumakap at nang maipadama nito kung gaano niya tayo kamahal, at sa huli sinabi ng madre na it makes us also feel the need to pray more, to spend more on prayer. Dagdag pa rito, ipinakiusap ng mahal na Birhen na pabendisyonan ang eksaktong spot kung saan ito nagpapakita kinabukasan at dapat saksi ang mga deboto. Agad namang tumalima si Teresing at inirelay sa pinuno ng kumbento ang naturang request ng Birhen, at nang sa ganun ay makapaghanda kahit sa napakalimitado ng panahon. September 15, dakong 3:20 ng hapon, na isakatuparan ang kahilingan ng ina. Naroroon si Bishop Oviar na siyang nanguna sa seremonya kasama ang mga miyembro ng Carmel community. Dito, nasaksihan ng mga nagsipagdalo sa unang pagkakataon si Sister Teresing na animoy may sariling mundo. Sa point of view naman ng Visionary Nun, muli umanong nagpakita ang Birhen. Nagagalak daw ito sa presensya ng komunidad na naroroon ng sandaling iyon, at tila nais rin nitong yakapin silang lahat. Isa sa mga saksi ang nagsalarawan sa kanilang natungayan. Ayon kay Severina Milan, parang may kinakausap daw si Sister Teresing sa ibabaw ng mga vines, habang ayon naman kay Sister Elizabeth of the Sacred Heart ay pareho rin ang sinabi. Nakaluhod daw si Teresing, nakatingin sa iisang direksyon at focused sa iisang lugar. Sa karagdagang saliksik kaugnay nito, sinasabing bukod sa hinalikan ni Teresing ang lupa, ay bumunot pa daw ito ng mga damo, at pagkatapos nginuya at nilunok, saka inilabas ang kanyang dila. Nang tanungin si Teresing ukol rito, sinabi niyang inutusan siya ng Birhen na gawin iyon. Mistulang araw, walang lasa ang damong nginuya,
sapagkat ang tuon niya'y ang nagsasalitang birhen habang ipinapagawa sa kanya ito. Ang paniwala ni Teresing, maaaring sinusubukan lamang siya ng mahal na ina kung susundin ba niya ang utos nito na siyang magpapakita rin ng kanyang kababaang loob sapagkat hindi biro ang ginawa niyang pagkain ng damo. Sa parehong hapon, di umano'y umulan ng rose petals sa convent garden at nasaksihan rin ito mismo ng mga naroroon eksaktong-eksakto sa pagtayo ni Teresing mula sa kanyang pagkakaluhod kani-kanina. Isa si Mother Therese of the Holy Face ang nag-ulat na nasorpresa siya sa pag-ulan ng rose petals sa kanilang harapan mismo. Aminado naman ang madre na may mga nakatanim mang rosas sa mga paso sa hardin, subalit walang gumagalaw ni isa sa mga ito. Sadyang tila nang gagaling sa langit ang mga petals. Ang mga petals pangaraw ay may mga marka ng mukha ni na Jesus, Maria at iba pang santo. Nang tanungin sa isang panayam si Teresing, sinabi nitong marahil ito ay ang paraan ng mahal na ina upang ipakita sa mga hindi pa rin naniniwala katulad ni Monsignor Obial. Ayon pa nga kay Teresing, hiniling ng ina sa kanya na manalig sa nasaksihang himala at hanggat maaari ay gawin muna itong confidential sa mga naroroon. Sa karagdagang saliksik ng Team Haunted History, may isang pagkakataon rin na nagpakita kay Teresing ang mahal na birhen subalit hindi katulad ng mga nauna. Sa pagkakataon daw na iyon, ang mukha niya ay malungkot. Nalulungkot umano si Mama Mary sa puntong iyon sapagkat may dalawang madre na tinawag niyang anak ang hindi pa rin kasi nananalig bagamat alam na ng mga ito ang nagaganap. Hindi na rin umano tinanong ni Teresing ang aparisyon kung sino-sino ang mga ito, bagkus ay kanyang ipinagdasal na lang matapos muling maglaho sa kawalan ang mahal na ina. September 26, eksakto sa napagkasunduang 15 araw, nagpakita muli ang birhen. Hatid ang mensahe na tanging si Jesus lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Hiniling niya na magmahalan ang bawat komunidad na nananalig sa kanya. Maging mapagpakumbaba, simple at masunurin. Kanyang hiniling ang pagdaraos ng banal na misa sa tuwing sasapit ang 12 araw ng kada buwan at paglaanan nawa ito ng komunidad. Bago tuluyang maglaho, nagpakilala ang aparisyon bilang Mary, Mediatrix of All Grace. Matapos ang 15 pagkakataon na magpakita ang ina, nagpatuloy ang misteryosong pag-ulan ng rose petals sa loob ng kumbento katulad ng isang insidenteng naitala noong September 30, 1948 na kung saan nadiskubre ng mga madre na hindi lamang pala sa labas umuulan ng mga rose petals kundi meron ding mga nakita sa kani-kanilang mga kwarto. October 3 ng parehong taon nang matunghayan ni na Teresing at ng prioress ang daan-daang rose petals na nakakalat sa hagdanan ng kumbento. November 12, 1948 nang ma-record ang pinakahuling aparisyon ng birhen at dito sinabi ng ina,
2 araw matapos ang huling aparisyon, muling inulan ng rose petals ang buong kumbento. Katulad ng mga sinasabi ng ina, tunay na kumalat ang balita ukol sa milagrong ito sa Lipa, dahilan para dayuhin ng mga deboto ang tila nagmimilagrong convent grounds. 3 taon makaraan ang misteryosong apparition nang nilisan ni Sister Teresing ang kumbento. Isa sa itinuturong dahilan ay ang kontrobersiyang bumabalot sa di umano'y nasaksihan niyang apparition. 1951 nang ang nooy bishop na si Alfredo Versosa y Florentin ay pinagtibay at pinahintulutan ang pagsamba sa Our Lady Mediatrix of All Grace, at mula noon ay kakikitaan ng agarang pag-usbong ng bilang ng mga deboto, partikular ang mga dati nang nananampalataya kay Mama Mary. Ngunit sa kabila ng pagpapahintulot ng obispo, isa sa mga komite ng pamunuan ng Simbahang Katolika ng Pilipinas ang nagdeklara noong April 11, 1951 na there was no supernatural intervention in the reported extraordinary happenings, including the shower of rose petals in Lipa. Sa bandang dulo ng parehong pahayag ay nakasaad ang katagang, "Until final decision on the matter will come from the Holy See," na direktang nagsasabi ng pagtutol sa di umano'y banal na kaganapan. Matatandaang sa timeline ng kaganapan na nang maging apostolic administrator si Bishop Rufino Santos, kinatigan nito ang desisyon kung kaya't agad nitong ipinag-utos ang pagbabawal sa Lipa Carmelite community ng pagbibigay ng mga rose petals, at maging ang rebulto ng Our Lady Mediatrix ay marapat na alisin sa mata ng publiko. Bukod pa rito, ang veneration of Our Lady Mediatrix of All Grace ay opisyal pang na-disalaw ng ilang dekada makaraan ang negative judgment ng komite ng simbahan at nanatili hanggang Pebrero taong 1990. Pagsapit ng February 11, 1990, nang lumitaw sa larawan ang pamangkin ni Bishop Cesar Guerrero at naghain ng sworn affidavit na nagsasaad na pinilit pumirma si Bishop Guerrero sa inilabas na dokumento noong 1951 na siyang tumututol sa Lipa apparition. Sa parehong affidavit, sinabing believer ang kanyang tiyuhing obispo sa authenticity ng aparisyon, at ito pa ay isinama sa nailimbag na libro ukol rito, at ito ay akda ni June Keith Lee. Sa kabilang banda, nananatiling tikom ang bibig ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kaugnay sa inilabas na affidavit na ito. Sa katunayan, bago pa maganap ang pagpapakita ng birhen kay Sister Teresing ay may ilang supernatural encounters na siyang naranasan, at isa na rito ang umano'y encounter niya sa isang demonyo na halos 3 beses na gumambala sa kanya habang nananatili sa kanyang silid sa mismong kumbento. Sa kanyang kwento, inilahad ni Sister Teresing ang minsang isang gabi habang siya'y nagdarasal nang bigla siyang mapatigil dahil sa malakas na 3 katok na sinabayan pa ng mabahong amoy na tila bumalot sa kanyang kwarto. Ito ay maituturing, ayon sa report, bilang diabolical manifestation. Bukod sa nabanggit, August 18, 1948, nang magpakita kay Teresing sa loob rin ng kanyang silid ang isang babae. Wala siyang deskripsyon na maibibigay, kundi napakaganda ng babaeng bigla na lang lumitaw sa loob mismo ng kanyang silid. Base sa nakita ng madre, nakasuot ito ng puti at may mangilan-ngilang kulay silver sa kanyang mahabang buhok. Natanong pa nga niya ang misteryosang babae kung ganito nga ba talaga ang pamumuhay sa Carmel.
Naghatid ng mensahe ang nagpakitang babae at pinaalalahanan siya na huwag matatakot bagkus ay maghanda sa mahabang pakikibaka sa kanyang mga kaaway. Bago pa daw tumunog ang pang-alas-6 na gabi na kampana ay agad nang nawala ang babae. Kung susundan ang timeline, maaaring ito nga raw ay pahiwatig sa napipintong pagpapakita sa kanya ng aparisyon ng Birheng Maria. Kapara ng nabanggit na bagamat hinadlangan at hindi tinanggap ng komite ng Simbahang Katolika ang mga naganap, nagpatuloy naman ang paglago ng bilang ng mga deboto ng Our Lady of Mediatrix. May isang account ang nagsasabi na isang matandang madre ng Lipa Carmel Convent sa kanyang huling kahilingan bago pumanaw ay marapat daw na maibalik ang rebulto ng Mary Mediatrix of All Grace sa dating kinatatayuan nito upang muling maalaya ng dasal at nararapat na paggalang. Naisakatuparan naman daw ito kinabukasan. Sinundan ito ng pagbawi sa ginawang pagban ni Bishop Santos na pahintulutang i-display ang rebulto sa kumbento at ito ay sa bisa ng utos ni Monsignor Mariano Gaviola na tumayong Archbishop ng Lipa ng taon ding iyon. Taong 2005 nang pangunahan ni Most Reverend Ramon C. Arguelles, Archbishop of Lipa, ang kampanya upang ipalaganap ang debosyon at paglalagay ng rebulto ng Mediatrix of All Grace sa iba't ibang parokya sa buong Pilipinas at sa kanyang humili pa nga'y malugod ang kanyang pagiging deboto at pananalig na tunay na naganap ang Lipa Apparition at hindi lamang isang nagpasalin-saling kwento. Nitong nakaraang taon sa unang pagkakataon, formal na inilabas ng Archbishop of Lipa ang kontrobersyal at ika nga'y much-awaited 1951 Vatican Decree na nagkukumpirma sa naging konklusyon na ang Lipa Apparition ay hindi supernatural. Sa isang circular, sinabi ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera na inirelease ng Dicastery for the Doctrine of the Faith o DDF na kung saan mababasa sa naturang handwritten decree na may petsang May 28, 1951 ang mga sumusunod. By order of the Most Holy Father's will, the Apostolic Delegate is to authorize the Apostolic Administrator to issue a document from the Curia in which it is declared that the events of Lipa, after serious examination, turns out not to have a supernatural origin and character. In audience with His Holiness Pope Pius XII, Thursday, March 29, 1951. Certified Authentic, Victor Cardinal Fernandez, Prefect. Ngunit para sa mga Marian devotees, non-existent at hindi kapanipaniwala ang naturang handwritten decree. Sa isang panayam, hindi napigilang questionin ng dating Sandigan Bayan Justice and at the same time ay deboto ng mahal na Birheng Maria na si Harriet Demetrio dahil ayon sa kanya, nasaan ang naturang decree noon at bakit hindi ito iprinesenta dati? Bakit inabot pa nga raw ng mahigit sa 70 taon bago ito lumitaw at sa ganong kabilis na paraan ay naisapubliko ito? Sa isang pahayag, mas maraming katanungan ang umusbong makaraan ng pag-release ng decree at sa kanyang masusing pagsisiyasat sa isa sa mga dokumento, napansin nito na bukod raw sa sulat kamay ay tila may erasures ito. Bago umano siya hahantong sa final judgment, marapat na masagot ang kanyang mga katanungan. Matatandaang kinasuhan ni Demetrio si Dominican theologian and exorcist na si Father Winston Cabading ng perjury makaraang i-deny nito ang Lipa Apparitions. Iginiit pa ni Demetrio na hindi siya mapapawalang sala sa pag-release ng naturang decree.
Base sa ilang sipi ng balita, nabalikan na May 13 to 15, 2023 nang arestuhin at ma-detain si Father Cabading dahil sa isinampang kaso at sa umano'y offending religious feelings sapagkat tinawag umano niyang demonic ang lipa apparition. Subalit ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang kasong ito noong January 2024 dahil sa insufficient evidence. Nais namang iakyat ni Demetrio sa Korte Suprema ang naturang kaso. Samantala, nanindigan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na matagal na umano nilang hinihiling sa Vatican Archives ang mga materyales kaugnay sa naging investigasyon ukol rito noong 1949 to 1950. Subalit nitong Oktubre lamang pinahintulutan ng DDF ang pag-release sa mga dokumentong hinihingi. Sa katunayan mga ka-haunted history, hindi lamang ang kopya ng 1951 decree ang inilabas ng DDF sapagkat kasali rito ang kopya ng liham ni Sister Mary Cecilia de Jesus, ang prioress ng Carmelite Monastery, nang maganap ang lipa apparition na kung saan ikinumpisal nito ang kanyang panlilinlang sa mga deboto tungkol sa kontrobersyal na lipa apparition, kalakip ang paghingi ng kapatawaran. Hindi na lamang isinapubliko ang liham sapagkat maselan at personal ang ibang naisulat rito ni Mother Cecilia sa Santo Papa. Bago tuluyang matapos mga ka-haunted history ang diskusyong ito, maaaring masagot ang ilang katanungan lalo sa aspetong ano ang naging problema at kung bakit hindi kinilala ang sinasabing himalang ito. Isa sa maaaring rason ay naging hesitant ang Holy See na ideklara ang aparisyon at lahat ng naganap kay Sister Teresita bilang supernatural. Ikalawa, ang unang karanasan ni Sister Teresita ay kinapapalooban ng encounter sa demonyo. Dito sasanga ang argumentong hindi kaya't nalinlang ng demonyo ang naturang madre at lahat ng ipinakita sa kanya'y likha ng impyerno. Ikatlo, naging magulo at tila hindi magkakatugma ang mga patotoo o testamento na naganap ang pag-ulan ng rose petals na nilahukan pa ng mga claims mula sa ilang kabataan na nakita di umano nila ang rebulto sa Lipa Convent na gumalaw ng mag-isa at animoy may sariling buhay. Na kung saan para sa mga biblical scholars, true or hoax nga ba? Mahirap patunayan. Bunsod nito, nananatiling misteryo ang halos lahat ng mga kiniklaim na aparisyon. Ikaapat, hanggang sa puntong ito ay walang mahagilap na affidavits mula sa mga sinasabing deathbed confessions ng mga obispong di umano'y pinilit lamang sa inilabas na negative judgment patungkol rito. At panghuli, kung sakaling ang inilabas na negative judgment ay kinatigan at inaprubahan mismo ng nooy Santo Papa na si Pope Pius XII noong 1951, wala na umanong dapat pag-usapan at wala na ring dahilan para muling buksan ang naturang kaso. At inyong natunghayan ang ating diskusyon at pagbabalik tanaw sa kontrobersyal na lipa apparition. Muli, nais naming ipaalala sa lahat ng mga nanonood na ito ay pagbabalik tanaw lamang sa mga tunay na naganap at hindi upang questionin ang inyong pananampalataya. Kung sakaling nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan ng komento o kaya ay topic suggestions. Sabay pindot subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories,
Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.